Ginigiba ang mga sementadong roads kasi kailangan nila nakawin yang semento para panambak sa mga subdivision lands ni Bilyaran at panambak sa reclamation projects. Panambak para tumaas ang elevation ng mga low-lying areas. Bibilihan sila ng swampy, floody land sa napakamura na halaga, then tambakan nila ng mga lupa na tinapyas sa bundok, mga semento na sinira na roads. Pag tumaas na ang elevation, subdivision na, high value na kasi no flood area na. Ang panambak na yan ay public property yan, dapat bayaran nila yan sa gobyerno. Kung hindi binayaran, dapat mag-claim ang gobyerno ng shares of ownership sa tumaas na value ng mga subdivision na tinambakan ng binalagbag na public roads. Hindi dapat ilapit ang kamay ng mga Bilyaran sa mga land-based industries na pwede nilang sabutahein tulad ng water utilities, agriculture, coconuts, flood control, roads and bridges infrastructure. I-infiltrate nila yan, sabutahein para ibenta ng mga tao ang pumangit na location ng lupa at makapag-isip na bumili na lang ng mga newly developed real estates ng mga Bilyaran. The objective of that kind of water utility sabotage is to discourage old real estate owners, make them sell their existing property, and motivate them to buy new development. Tingnan nyo ang furniture section ng mall ng mga Bilyaran, halos imported Malaysian furnitures lahat, pinatay ang Philippine-made furnitures. By the way, I'm the one spearheading the Bawian Sabah movement since 2010, and I've been monitoring our opponent, the modern Malaysian spies, their influential fronts, and saboteurs in Philippines. Bilyaran is among the few we keenly watch.